isang bahagi o isang parte ng salon business ang dapat mong malaman araw-araw ay kung magkano ang iyong cash on hand. Kung isa kang salon owner ngayon na merong malaking pangarap sa iyong salon business, tapusin mo at panoorin mo ang video na to dahil isi-share ko sa inyo ang mga nalalaman ko sa pagpapatakbo ng salon business. At sa mga hindi nakakilala sa akin, sa mga baguhan dito sa ating Facebook page, sa ating YouTube o sa ating TikTok account, no, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit na anong services. Pero meron na tayo ngayong 5 branches. Ang Zell Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao, syempre. At ngayong gabi na to, pag-uusapan natin ang cash on hand. Kung alam mo ba kung magkano yung cash on hand mo araw-araw? Alam mo ba gabi-gabi magkano yung benta nyo? No? Kasi, naalala ko kasi, kwento ko na lang sa inyo. Dumaan kasi yung Disyembre, di ba? At alam niyo na, paldo. Congrats sa mga paldo dyan. Pero sakto-sakto lang yung natanggap natin. No? Dumaan yung Disyembre. Tapos, medyo dumami yung cash natin. Yung benta natin, yung cash on hand. Ngayon, hindi ko alam no, kung magkano na kasi every 3 days may deposit na. So, noong nakaraang araw lang, no, naalala ko, kailangan pala malaman ko kung magkano yung cash on hand ko, yung benta ko araw-araw, magkano yung pera na naipon ko or yung nasa loob ng aming salon. Kasi 5 yung branch namin, di ba? So, kailangan ko yung i-check. Titingnan ko yan araw-araw, gabi-gabi, kung magkano yung benta ngayong gabi na to, tapos magkano yung total cash on hand sa isang branch, no? Kasi chine-check ko, no, kung magkano na yung pera. Kasi i-deposit natin sa bank account, no? Kasi dati, kwento ko na lang din sa inyo, dati wala talaga akong pakialam kung magkano yung pera na hawak ng mga cashier, ng mga manager, basta wala akong pakialam dyan. Ang problema ko dyan, kasi wala naman akong alam kung magkano yung benta namin sa araw-araw. Noong panahon na may bayarin kami, noong panahon na meron kaming babayaran, no? Kasi, ang mangyayari kasi, sa setup ng business namin ngayon, tuwing merong babayaran, halimbawa, sample ko sa iyo, Shopee, Lazada, o yung mga ganyan na order natin sa online, no? Personal ba or para sa business? Ngayon, dahil sa hindi ko alam yung cash on hand, kung may pera ba yun sa loob ng branch, kasi pag nag-order ako sa mga online na yan, pinapa-deliver ko doon sa salon namin. So, ang gagawin ng cashier o ng manager, sila na yung magbabayad doon. No, bibigyan ko na sila ng idea o ng signal o sasabihin ko na may Shopee darating may next week, bayaran mo na. Pero ito yung problema. Hindi ko alam na may cash pala doon or magkano yung cash on hand doon. Kaya, nagkagulo yung order ko. So, hindi siya na-deliver doon. Buti na lang, naipadala ko doon sa ibang branch. Sa isang branch ko mismo. So, ito yung kahalagahan kung bakit dapat alam mo na magkano yung cash on hand mo or magkano yung benta mo gabi-gabi. No? Bibigyan ko pa kayo ng isa pang sample. No? Diyan kasi sa salon namin, diyan talaga ako nagkukuha ng expenses, no? Tapos, halimbawa, renta. Bayaran na ng renta. Eto, kadalasan nangyayari to. Kahit nga ngayon nangyayari pa rin. Dahil bayaran na ng renta, isusulat ko yan kung anong araw. So halimbawa dito sa amin kasi, meron kaming 5 branch. So yung branch to namin, kinukuha yung bayad sa 30 o katapusan ng buwan. So ngayon, pag na busy tayo, bandang mga 25, 26 o pataas na yan, ang problema nakakalimutan natin yan. No? Nakakalimutan natin
na marami pala tayong bayarin, na pupuntahan na doon yung may-ari ng building, kukunin na yung bayad. So, napakalaking problema. At ang solusyon ko doon sa problemang yon, mag-withdraw agad ako. Pupunta ako ng bangko, tapos, tatawag, ganito yung mangyayari, tatawag sa akin yung cashier ko. Sir, andito yung may-ari ng building. Kukunin na yung pambayad sa renta. Putik ka ba nakalimutan ko. O, di ba? Kasalanan natin may-ari. So, ang ginawa kong solusyon, kahit saan man akong lupalop, nasa bahay ba ako or may pinuntahan, no? Magwi-withdraw ako or ganito yung mangyayari. Yung bank account ko is magpapasa ako doon sa manager namin, bank transfer, tsaka na lang siya na lang yung mag-withdraw. Kasi medyo hassle na pag malayo ka pa. Pero ang problema dyan, pag walang signal. No? Pag walang signal, no? Lumayo ka, umalis ka, may pinuntahan kang malayo, parang ganon. Diba? Tapos wala kayong signal, so magkakaproblema yung transaction na dapat tuloy-tuloy yun. Kaya napaka-importante na alam mo magkano yung benta mo gabi-gabi. Di ba? Napaisip ka. Ang tanong ko sa'yo, alam mo ba kung magkano yung benta mo ngayong gabi na to? Kung ako naman, no, sa akin, hindi ko pa na-check. Kasi every 8 p.m. po kasi kami nagsisend ng sales namin sa bawat branch. Kaya ngayong 8 p.m., iti-check ko pa at sinusulat ko, no? May listahan ako diyan, magkano yung cash on hand ko. Halimbawa, kahapon may benta kaming 5,000. Isusulat ko yan 5K. Ngayon naman, nung nakarang araw naman na may benta kami ng 5,000, 10K, sulat ko yan. Tapos ngayong gabi naman, may benta kami na 20,000. Yabang Monday na Monday. May benta kami ngayon na 10,000. Isulat ko yan. Tapos, ina-add ko yan, no? Sales kahapon, sales nung nakarang araw at hanggang ngayon. Tapos magkano yung total cash on hand nila doon. Nang sa ganon, iniiwasan ko kasi yung manakawan. Ito talaga yung punto doon. Bukod sa mga expenses na bayarin, yung manakawan. Kasi na-experience ko na ang manakawan. No? Dati pa matagal na. Dahil sa hindi ko alam kung magkano yung cash on hand niya. Magkano bitbit ng manager namin. Magkano yung hawak niyang pera, yung cashier namin. Kaya nanakawan ako doon ng mga 40K, something, mga ganon. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon. Yan yung ginagawa ko ngayon para hindi ako mawala ng pera. Kasi napaka-importante talaga ng pera. So bakit ko nga ba to sinishare sa inyo? Bakit ko ba to binabahagi sa inyo yung mga experience ko? Yung mga naranasan ko mismo. Naniniwala kasi ako, no, mga salon owner, na kung ikaw gusto mong maayos ang problema natin sa industry, no, sa ating salon business, no, industriya natin, mahalaga na magtulungan tayo, no, magtulungan tayo. Share ko sa inyo to kasi gusto kong matuto kayo sa mga konting mga technique, no, na sana nakatulong din sa inyo. Kakapulutan nyo ng aral. Maiwasan yung nanakawan at alam nyo pa kung magkano yung total cash on hand nyo, di ba? Ang saya nun. Nang naisip mo, ba, may benta ko sa loob ng 3 days na 100,000. Putik ka, ang saya. Tapos may bayarin mo 110,000. Naniniwala kasi ako mga salon owner no, na kung tayo ay magtutulong-tulungan, ikaw, ako, mga may-ari, maiiwasan natin tong problema sa mga nakawan, yung mga tauhan natin masasakit sa ulo, yung mga maninira, tapos yung mga CCA, uutang, mabali, tapos lalayas na, maiiwasan natin yan. At, syempre naman, kung mawala yan sila, tuloy-tuloy na yung biyaya, di ba? Tuloy-tuloy na yung natin, ang negosyo natin. Yan kasi yung pinakakalaban natin sa ating salon business. Pero naniniwala ako, yun nga, sinasabi ko, na kung magtulungan tayo, mga owner, maaayos natin to. Comment ka naman dyan sa baba kung alam mo ba kung magkano yung cash on hand mo. O magkano yung benta mo ngayong yung gabi na to or sa loob ng 2 araw or 3 araw.
Kasi napaka-importante niyan, napaka-importante. So, yan lang. Alam ko na ang pagnenegosyo ng salon business napakasakit sa ulo talaga. Napakadaming problema, yung mga tauhan mo, ang hirap utusan, ang tagal utusan, laging late, laging absent, pero lagi yung sinasabi, hanapin nyo ang positive side ng buhay. Hanapin nyo ang positibong bagay, no? Nanakawan ka ngayon, okay lang yan. Na-experience mo yan, sana hindi mo na maulit. So, galingan mo sa pag-handle ng pera. Galingan mo yung mga sistema, mas i-improve pa. Lumayas yung tauhan mo, di mag-hire ka ulit. Di ba? Isipin nyo na lang na parang training yan. Training ground. Parang eto yung battle natin araw-araw. Pag nalagpasan mo yung level na yan, may ibang level ka na namang problemahin. Bye. Laging stay positive. Think positive. Yan. Galingan natin mga salon owners. Trabaho tayo.